Nagsisimula ang palabas sa mga lansangan kung saan huminto ang isang matandang babae sa tabi ng ilang pulubi sa gilid ng kalsada. Maya-maya ay dinala niya sila sa kanyang bahay, hinahayaan silang kumain saka umalis. Pagkatapos noon, lumitaw ang isang mukhang demonyo na may kulay asul na balat at sinubukan na salakayin ang mga pulubi. Papatayin na sana niya sila ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang Demon Slayer na si Namgang at pinatumba ito. Pagkatapos ay ginamit ni Nam ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan sa pagkontrol ng tubig at kinulong ang Diablo sa loob nito. Anak pala ng matandang babae ang nilalang na ito. Nagmamakaawa siya kay Nam na ibalik ito sa normal, dahil siya ang nagkamali na gumamit ng ipinagbabawal na teknik ng pagpapalit ng kaluluwa sa kanyang anak at ginawa itong mabangis. Ngunit sa kanyang pagkadismaya ay tumanggi si Nam at binanggit na wala itong silbi dahil malala na ang kanyang anak. Sa huli ay inihagis ni Nam ang nilalang sa karagatan, at nang mawala ang enerhiya nito, siya ay naging bato. Sa sumunod na eksena ay natuklasan ng isang may sakit na hari ang nabigong eksperimento ni Nam na pagpapalit ng kaluluwa kaya inimbitahan siya sa palasyo gayunpaman. Sa halip na maparusahan ay hiniling sa kanya ng hari na magpalit muna sila ng kaluluwa sa loob ng ilang araw upang makagawa ito ng tagapagmana ng trono. Noong una ay tumanggi si Nam na sinasabing ito ay mapanganib, ngunit nang ipinagpilitan ito ng hari ay wala siyang nagawa kundi pumayag. Di nagtagal, sinimulan ni Nam ang ipinagbabawal na pamamaraan at matagumpay na nakipagpalitan ng kaluluwa sa emperador. Gayunpaman sa sandaling matapos ito, ang hari ay nagmamadaling nakipagkita sa asawa ni Namgang na si Duhua. Nagsimula agad siya ng pag-ibig sa kanya at ang nakakaawa na babae ay masayang sumunod. Hindi alam na hindi niya ito asawa. Ang eksena ay mabilis na lumipas ng 20 taon kung saan ipinakikilala sa atin si Noxu, isang dalubhasang asasin na pumapatay ng mga salamangkero. Nakipaglaban siya kay Park Jin, ang pinuno ng Park family na isa sa nangungunang 4 na pamilya sa lungsod ng Diho. Nagtagumpay si Noxu na talunin ng mag-isa ang isang malaking bilang ng mga salamangkero, ngunit sa huli ay nadaig siya ni Park Jin at nasugatan siya ng kanyang espada. Dahil walang pagpipilian, siya ay tumakas sa labanan at mabilis na nakipagpalit ng kaluluwa sa ibang katawan. Agad na dumating si Jin at nalaman niyang si Noxu ay umalis sa kanyang katawan, na labis na ikinagalit ni Jin. Gayunpaman, kinuha niya ang katawan ng asasin at ang kanyang espada na umaasang babalik siya para sa kanila. Sa ibang lugar, si Noxu ay nasa loob na ng katawan ng isang dalaga na nagngangalang Mudok, isa siyang bulag na babae na malapit ng ibenta sa isang bahay aliwan. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpapalit, napanatili ni Noxu ang ilan sa kanyang mga katangian at dahil dito ay nakakakita siya ng malinaw. Maya-maya pagdating niya sa bahay aliwan ay lumapit sa kanya ang babaeng may-ari at ipinaalam ang tungkol sa 4 na panahon ng Diho. Lumalabas na mayroong isang grupo ng mahuhusay at kaakit-akit na mga anak ang 4 na prestihiyosong pamilya, ang pamilyang Park, So, Jin, at ang pamilyang Gang ang kumakatawan sa 4 na magkakaibang mga panahon sa Diho. Matapos marinig ito, naalala ni Noxu na ito ang mismong mga anak ng mga taong pumatay sa kanyang ama noong bata pa siya, isang pagpatay na kanyang nasaksihan. Nang maglaon ay sinubukan ni Noxu na tumakas sa bahay aliwan, at sa daan ay nakasalubong niya ang isa sa mga anak ng prestihiyosong pamilya na si Jiang. Sa kabila ng pagiging anak ni Namgang, siya ay tinutukoy na ipinanganak dahil sa pakikiapid ng kanyang ina. Nang tinangka ni Noxu na nakawin ang kanyang pera, kinumbinsi siya ni Jiang na kunin na lang ang jade saka siya pinayagan na tumakas. Nang makaalis, si Jiang ay tila humanga sa kanyang mga kilos at naisip na siya ang tunay na Noxu. Sa ibang lugar, ang grupo kung saan dating nagtatrabaho si Noxu bilang isang assassin ay gustong tanggalin ang lahat ng kanyang bakas para wala nang makaalam na nagtrabaho siya sa kanila. Sa sumunod na eksena ay bumisita si Noxu sa palengke para ibenta ang jade na nakuha niya mula kay Jiang. Sa sandaling iyon ay napansin niya si So Yul na anak ng pamilya So, at naaalala na siya ang nagbigay sa kanya ng sipol ng ibon noong bata pa sila. Maya-maya sa tindahan ay biglang dumating ang ilang gwardya mula sa pamilya Gang at hinuli siya, pagkatapos ay dinala siya sa lugar ni Jiang, kung saan inihayag ng lalaki na binili na niya siya mula sa bahay aliwan. Balak niya siyang gamitin bilang personal niyang katulong, at dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Noxu na sundin ang mga utos ni Jiang. Nang maglaon, natuklasan niya na may medal si Jiang na magagamit niya para makapasok sa Sun Dream, isang sikretong lugar kung saan nagsasanay ang mga salamangkero at ng mga Royal Guard na nagpapabuti sa kanilang mga kasanayan. Alam ni Noxu na kailangan muna niyang mabawi ang kanyang kapangyarihan bago pumasok sa lugar gayunpaman,
Nagpasya siyang pumasok ng sikreto sa Sungrim na umaasa na ang kanyang espada ay makakatulong sa kanya na mabawi ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan. Kinagabihan ng natutulog na si Jiang ay ninakaw niya ang kanyang medal at tumakbo papunta sa Sungrim, ngunit sa lalong madaling panahon ay binuksan din ni Jiang ang kanyang mga mata at tila alam na alam niya ang mga mangyayari. Samantala, pumasok si Noxu sa Sungrim upang kunin ang kanyang espada ngunit nakita niya ang lugar na inaatake ng isang grupo ng mga shadow assassin. Sinunog nila ang training center at inatake ang mga bantay. Nagmamasid si Noxu mula sa malayo habang nakikipaglaban ang mga sundalo ng Four Seasons sa mga assassin, na mukhang ipinadala ng isang lalaking nakaitim na balabal na master ni Noxu noon. Habang naglalaban ang dalawang grupo, tumakbo si Noxu patungo sa Jingak, ang isang sentro ng pagsasanay kung saan sinanay ang mga salamangkero at mga tao ng Sungrim. Dito ay nalaman niya na ang mga assassin ay ipinadala ng kanyang master upang kunin ang kanyang espada. Samantala, matapos mapagtanto na ang sunog sa training center ay isang diversion lamang, si Park Jin na pinuno ng Sungrim, ay sumugod sa Jingak. Gayunpaman sa kanyang pagkabigla, ang katawan at espada ni Noxu ay ninakaw na ng mga umatake. Pagkatapos ay hinimok niya ang lahat na hanapin ang mga assassin at hulihin bago pa sila makatakas. Habang tumitingin sa paligid, si Soyul ay nakita si Noxu at sinimulan siyang habulin. Mahuhuli na sana nang biglang dumating si Jiang para iligtas siya. Dinala niya siya sa mas ligtas na lugar at sa ilalim ng liwanag ng buwan ay pinagmasdan niya ang natatanging pattern sa mga mata ni Noxu. Habang nakatingin sa kanya, binanggit ni Jiang na siya na ang master na hinahanap niya. Dito, ang eksena ay lumipat sa nakaraan na nagsisiwalat na si Jiang Ok ang ipinanganak ni Du Hua bago siya namatay. Nakalulungkot dahil tumanggi si Namgang na tanggapin siya bilang kanyang anak at pinigilan din ito ang kanyang pinto ng enerhiya, na humahadlang sa kanya sa paggamit ng anumang kapangyarihan. Pagbalik sa kasalukuyan ay ipinahayag ni Jiang kay Noxu na alam niya ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Bilang kapalit ng pagprotekta sa kanya ay nagmakaawa siya sa kanya na maglingkod bilang kanyang master. Pagkatapos ay napansin ni Soyul si Noxu at sinubukan itong atakihin gamit ang kanyang espada. Ngunit muli siyang iniligtas ni Jiang. Nang makita siya ay nagulat si Soyul at humingi ng paumanhin sa kanyang biglaang pag-atake, at hindi nagtagal ay dumating din si Park Dang-gu, ang anak ng pamilyang Park. Maya-maya ay ipinakilala ni Jiang si Noxu bilang si So Min-gyok, ang kanyang personal maid, kaya si Soyul ay humingi ng tawad sa paghabol sa kanya kanina. Pinupuri din siya ni Dang-gu para sa pagsisikap na protektahan ang kanyang amo. Pagkatapos ay ipinaalam nila sa dalawa ang tungkol sa nawawalang katawan ni Noxu. Sa ibang lugar, nalaman ni Park Jin na may isang espiya na nagtatago sa Sungrim at inutusan ang kanyang mga tauhan na kilalanin ang taong ito. Pagkatapos, sa lihim na silid kung saan nakalagak ang kanyang orihinal na katawan, si Noxu, Jiang, Soyul, at si Dang-gu ay nagtipon at nagsimulang magtalakayan. Si Jiang na alam na siya si Noxu ay patuloy na nang iinsulto sa kanyang tunay na sarili na nagpapainis sa babae at makaramdam ng pagkabigo. Di nagtagal pagkatapos na maiwang mag-isa ang dalawa, pinilit siya ni Jiang na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao at inamin niya na siya si Noxu. Pagkatapos ay nagtanong siya kung bakit siya nito tinutulungan at kung ano ang kanyang pakay. Sinabi ni Jiang na gusto niya siyang maging kanyang master. Nakakagulat, tinanggihan ni Noxu ang kanyang alok na naghimok kay Jiang na gumamit ng isang device para ikulong ang kanilang sarili sa loob ng Jingak. Binalaan din si Noxu na kung papatayin niya siya, hahanapin siya ng mga sundalo ng Sungrim kapag binuksan nila ang silid. Ngunit kung tatanggapin niya ang kanyang alok na maging kanyang master, mapoprotektahan niya ito mula sa pagpatay. Nang maglaon, pagkatapos ilarawan kung gaano siya naging mahina dahil sa pagbabago ng kaluluwa, ipinaalam niya kay Jiang na kailangan niyang hanapin ang kanyang espada upang mabawi ang kanyang kapangyarihan. Binanggit din niya na kakailanganin niya ang kanyang espada para mabuksan ang pinto ng enerhiya nito na sarado taon na ang nakalipas. Pagkarinig nito, iginiit ni Jiang na hindi nila maaaring subukang buksan ang lugar hanggang sa hindi pa natatapos ang mekanismo ng pagsasara. Nagalit si Noxu dahil dito at sinubukan na saktan si Jiang. Ngunit sa proseso hindi niya napansin na natapakan ang isang switch sa sahig na naging sanhi ng pagbagsak nila sa ilalim. Nang maglaon, nakatakas ang dalawa sa lihim na silid, at nakarating sa sentro ng pagsasanay kung saan hiniling ni Park Jin na magtipon ang lahat. Nakatagpo din nila si Dang-gu sa lugar, na nagsasabi sa kanila na tinipon sila ni Park Jin upang hanapin ang mga tauhan ni Noxu, na pinaniniwala ang responsable sa pag-atake.
Ayon kay Park Jin, mayroong isang traidor sa kanila na malalantad din sa tulong ng multo ng pamilya Jin. Sa sandaling sabihin niya yon, dumating ang isang prinsesa mula sa pamilya Jin na may dalang kakaibang sisidlan at pinakawala ng sorcery detecting ghost na nagngangalang Guigo. Dahan-dahan itong lumipad palabas mula sa palayok at nagsimulang tumingin sa paligid na may anyong hayop. Habang inaabangan ni Jiang at Naksu ang pag-atake mula rito, tumalon si Guigo sa isa pang kaluluwa na nagkataon na nasa likod nila. Sinubukan ng kaluluwa na tumakas ngunit madali siyang natapos ni So Yul sa isang hiwa. Samantala, tinitingnan ito ni Naksu bilang isang pagkakataon na makatakas, ngunit nang bumalik si Guigo upang salakayin siya, nakita siya ni Jiang. Matapos siyang sabihan na tumakas, si Jiang mismo ay sumugod pabalik sa pasilidad ng pagsasanay at binasag ang hindi mabibiling palayok, na nag-aalis kay Guigo at mailigtas si Naksu. Gayunpaman, dahil dito pinarusahan siya ni Park Jin at ng pamilya, sa pamamagitan ng pananatili sa labas para sa buong gabi. Sa mga oras na ito, bumisita si Naksu sa brothel at bumili ng ilang pampasabog mula sa may-ari. Bilang kapalit, ibinigay niya ang Sungrim Spirit Medal ni Jiang na dala-dala niya noon. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa lugar ng pagpupulong ng mga lalaki sa Danju, kung saan nangako ang pinuno na bibigyan sila ng kapangyarihan tulad ng kay Naksu. Ngunit sa lalong madaling panahon nang umalis ang pinuno sa silid, pinatay ng kanyang mga tauhan ang lahat ng tumulong sa pagdadala kay Naksu doon. Ang namumuno ay ipinahayag na isang makapangyarihang pinuno na nagngangalang Jinmo. Kasunod ng massacre, lahat ng tao sa lugar ay nagsimulang maniwala na si Jinmo ang naghatid kay Naksu at sa katawan nito pabalik sa palasyo. Sa palasyo, para sa kanyang matapang na pagkilos, sinubukan ng emperador na italaga si Jinmo bilang Guanju, ang pinuno ng mga sundalo, ngunit tinutulan ito ng mga miyembro ng Sungrim. Naniniwala sila na dahil sinamgang pa rin ang Guanju, ang desisyon ay walang basehan. Dahil dito ay binago ng emperador ang premyo para kay Jinmo at tinupad ang kanyang kahilingan na sunugin sa publiko ang bangkay ni Naksu. Nang maglaon, nalaman ni Jiang ang tungkol dito, pumunta siya upang makipagkita kay Jinmo at makuha ang espada ni Naksu. Noong una ay ayaw sumunod ni Jinmo, ngunit nang banggitin ni Jiang na anak siya ng kasalukuyang Guanju, tahimik niya itong iniabot kay Jiang. Samantala, pinuntahan ni Naksu ang lugar kung saan sinusunog ang kanyang tunay na katawan. Labis na nalulungkot si Naksu, ngunit nang lapitan siya ni Jiang dala ang kanyang espada, nagulat siya na may tuwa. Pagkatapos ay lumipat ang dalawa sa ibang lokasyon kung saan sinubukan ni Naksu na hawakan ang kanyang espada, na hindi na niya makontrol. Nang makita ito, pinagalitan siya ni Jiang na sinasabing hindi siya kwalipikado at sapat na maging kanyang master. Dahil sa ganap na kabiguan, umalis si Naksu para gawin ang hindi tama, pumunta siya sa gilid ng lawa ng Gayong at naalala niya si Jinmo na tinawag itong libingan ng mga asasin na tulad niya. Pagkatapos ay tumalon si Naksu sa tubig, at sa sandaling maabot niya ang kalaliman, nakaramdam siya ng lakas. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang nahugot ang espada mula sa ilalim ng tubig. Maya-maya, dumating din si Jiang doon at nagulat siya nang makita si Naksu na nahugot ang espada. Nagmamadali siyang sinuri ito, ngunit biglang nahimatay si Naksu. Dinala siya nito sa Sejekwon, ang hospital ng mga maharlika at mga salamangkero. Nagising si Naksu at sinubukan muli ang kanyang espada, ngunit nabigo. Pagkatapos ay nalaman niya mula kay Jiang na yun nga ang lawa na nagbigay daan sa kanya upang bumunot ng kanyang espada. May mahiwagang lakas sa loob ng tubig na hindi mahahanap kahit saan pa. Nang marinig ito, napagtanto ni Naksu na kailangan niya ng isang makapangyarihang tao upang itaboy ang enerhiya mula sa kanya, kaya gumawa siya ng bagong diskarte. Sa gabi, habang nag-uusap ang dalawa, umiinom si Jiang ng isang tasa ng herbal tea. Sa sandaling gawin niya ito, inihayag ni Naksu na nilagyan niya ito ng lason at ang tanging paraan upang mailabas siya sa epekto ng lason ay sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanyang tarangkahan ng enerhiya. Pagkatapos nito ay dumating si Park Jin at ang kanyang senior na si Heo Yom sa pinangyarihan, at nang makita nilang nahihirapan si Jiang ay nagmadali silang tumulong. Sinabi sa kanila ni Naksu ang tungkol sa lason at ang katotohanan na si Jiang ay may 6 na oras na lang na natitira hanggang sa tumigil ang kanyang puso. Inihayag din niya na ang tanging paraan upang iligtas siya ay sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanyang pinto ng enerhiya. Gayunpaman, interesado lamang si Park Jin na malaman ang pangalan ng lason na ipinainom niya kay Jiang. Nang siya ay nananatiling tahimik, dinala niya si Naksu sa Sungrim at pinarusahan ng malupit. Ngunit sa kabila nito ay nananatiling tahimik siya,
na iniiwan silang walang pagpipilian kundi buksan ang pinto ng enerhiya. Maya-maya ay nilapitan ni Heoyom si Jiang at binuksan ang kanyang pinto ng enerhiya upang iligtas siya. Gumana ang pamamaraan at unti-unti siyang nagkaroon ng malay. Si Jiang ay nagulat nang malaman niya na si Noxu ay dinakip dahil sa paglason sa kanya. Nagmamadali siyang tinulungan ito at mabilis na kinalas ang mga tali mula sa mga kamay at binti ni Noxu, at pareho nilang tinugunan ang isa't isa bilang master at estudyante. Bumalik ang eksena sa nakaraan nang tinanong ni Park Jin si Namgang tungkol sa pinagmulan ng anak niya at ang katwiran sa likod ng pagsasara ng kanyang pinto ng enerhiya. Sumagot si Nam sa pagsasabing ginawa niya ito upang maprotektahan ang bata mula sa pagmamaltrato at labis na panggigipit. Pagbalik sa kasalukuyan, paalis na sana si Jiang kasama si Noxu nang makita nila si Park Jin. Humingi siya ng tawad sa pagsasabing siya ang may gawa sa paglason sa kanyang sarili at nagpaalam na dadalhin niya si Noxu sa Sejekwon para magamot ang kanyang mga sugat. Gaya ng inaasahan ay nagalit si Park Jin, ngunit pinakalma siya ni na Soyul at Dangguo at kahit papaano ay nakumbinsi siya na hayaan na magamot ang dalawa. Pagkatapos nito, habang sinusubukan ni Jiang na tulungan si Noxu na makatayo, napansin niya ang isang asul na marka na namumuo sa kanyang mga mata. Sa takot na ang babae ay malantad, mabilis niyang tinakpan ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, sa tulong ni na Soyul at Dangguo ay nakaalis sila patungong Sejekwon. Pagkatapos, makikita natin sina Master Heoyom at Park Jin na nagkakaroon ng argumento sa nangyari kanina. Inamin ni Heoyom na para mapabilis ang paggaling ni Jiang ay binigyan niya siya ng sarili niyang lakas, na nagkakahalaga ng 10 taon. Ikinagulat ito ni Park Jin at hiniling niya kay Heoyom na bawiin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, gayunpaman ay tumanggi ang master. Sa kabilang banda, dahil ang pag-uugali ni Noxu ay hindi karaniwan, makikita natin na nagsisimula ng magduda si Soyul sa kanya. Lumipat ang eksena kina Jiang at Noxu na kasalukuyang nasa Sejekwon at pinag-uusapan ang mga nakaraang pangyayari. Pagkatapos ay sinabi ni Jiang na walang sino man ang nagligtas sa kanya kapalit ng kanilang buhay o naunawaan ang kanyang pangangailangan tulad ng ginawa ni Noxu, at ngayon nabuhay silang dalawa. Ipinangako niyang tatanggapin niya siya bilang kanyang master. Pagkatapos ay naghanda si Jiang na magbigay galang sa kanyang bagong master, ngunit hinarang siya ni Noxu at nagbigay ng ilang kondisyon. Walang dapat makaalam ng tungkol sa kanilang relasyon bilang master at estudyante at kailangan nilang maghiwalay sa sandaling makamit ang kanya-kanya nilang mga layunin. Aalis kaagad si Noxu kapag bumalik na siya sa kanyang orihinal na anyo dahil wala na siyang anumang dahilan para protektahan siya. Nang maglaon ay inamin ng alagad ni Jinmo na pinatay na niya ang katawan na naglalaman ng kaluluwa ni Noxu. Ngunit nang tinanong siya ni Jinmo ng tungkol sa asul na marka sa kanyang katawan, ito ay nagsinungaling na ito ay nasa bangkay noong oras na ito ay sinuri. Pagkatapos ay inisip ni Jinmo na malamang na nagamit na ni Noxu lahat ng kanyang lakas, at dahil dito ay hindi niya nagawang lumaban. Naalala niya ang nakaraan nang ilipat ni Namgang ang kanyang kaluluwa sa katawan ng emperador. Nabunyag dito na ang pangyayaring ito ang naging inspirasyon niya upang alamin pa mula kay Namgang ang tungkol sa paglilipat ng kaluluwa. Susunod, sinimulan na ni Noxu ang kanyang pag-eensayo kay Jiang at sinabi sa kanya ang tungkol sa 3 bagay na kinakailangan para maging pinakamahusay na salamangkero. Sa kanilang pag-eensayo ay mabilis niyang nalaman na hindi nakapag-aral ng martial arts si Jiang kaya mas nahihirapan siyang turuan ito. Sa sumunod na eksena habang naglilinis si Noxu sa labas ng Sejekwon, nagkaroon sila ni Master Heoyom ng isang maliit na argumento. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil ang kanyang galit ay nakadirekta lamang kay Jiang. Sinabi rin sa kanya ni Heoyom na talagang mahal niya si Jiang dahil pinahiram niya ang kanyang lakas para makatulong sa kanyang pagpapalakas. Nang makumpirma ito ni Noxu ay nasabik siya, balak niya ngayon na ipaangkin ang enerhiya na ito kay Jiang. Ngunit para magawa ito ay kailangan niya ang pamamaraan ng paghinga ni Heoyom. Dahil si Soyul ay miyembro ng pamilya ni Heoyom at malamang na gumagamit ng katulad na pamamaraan ng paghinga, pinuntahan siya ni Noxu upang matutunan ito. Naiintriga din si Soyul kaya lumapit ito sa kanya, ngunit nang ipapaliwanag na niya ang kanyang paghinga ay dumating si Jiang na nagpagulo sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay ipinahayag ni Jiang kay Noxu na nakuha na niya ang kasanayan sa paghinga mula kay Heoyom at kasalukuyan ang nagsasanay nito. Sa isang pagbabalik sa nakaraan ay naging malinaw ang motibasyon ni Park Jin nang ihayag sa kanya ni Namgang na si Jiang ay anak ng yumaong emperador.
Ngayon, ang tanging paraan upang maprotektahan siya mula sa pagiging emperador ay sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanya na pumasok sa loob ng Sungrim. Nagtatapos ang eksena sa pagsasabi ni Namgang na makakaligtas si Jiang kung tahimik siyang mamumuhay bilang kanyang anak, ngunit kung hindi ay mapapalapit siya sa kanyang kamatayan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!